Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother James. Palapakan po natin ang malakas ang ating mabait na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, in the name of our loving Creator, our dearest Jesus Christ, to the leading prayer of our dearly beloved, Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, we thank you so much, O God, for your greatness, for your goodness, for your faithfulness, O God, for your mercy endures forever. We love you so much, dearest Lord. We ask you, Lord, to please forgive our sins. Cleanse us, O God, from all unrighteousness, and help me bring for thy message, anoint thy word, O God, and remove all hindrance, bind the power of darkness. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Una't higit sa lahat po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati, pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved honorable stand pastor Lina C. Almeida, to the beloved Almeida children, and to the respective families, sa lahat ng ating mga webcast viewers sa buong mundo na nakaantabay sa atin sa oras na ito, sa ating mga kaigsunan diri sa San Fernando, Cebu, mayong hapon kanatong tanan. Praise the Lord. Amen. Daligo ng butang Diyos, mga minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Amen. Huwag tayong manghimakot sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo po ang aani. Amen. Lahat ng ating gagawin para sa mahal na Panginoon, ito'y nakarecord sa langit. Amen. Meron tinatawag na Book of Remembrance, Book of Works, Book of Life. Amen. So lahat ng ating ginagawa ay nakarecord sa langit. Sabi po ng Biblia, mga minamahal. Purihin natin mga Panginoon tayo pagpapalain sa takdang panahon. Amen. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen. Sa ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos, kindly po, tayo po'y mag-aral salita ng Diyos. Praise the Lord. Ang ating topic sa oras na ito ay tinatawag na what to look for in a church. What to look for in a church. So mga minamahal, it is not uncommon, mga minamahal, for Christians having to look for a church. Amen. They have an obligation, mga minamahal, to assemble with one another. Sabi nga ng banal na kasulatan. Subalit kung tayo po'y naghahanap ng tunay na church, what to look for in a church, meron tayong dapat malaman. Amen. Amen. Una po, mga minamahal, sabi po na banal na kasulatan, where the gospel of Christ is proclaimed. Where the gospel of Christ is proclaimed. Ang hanapin nating church para sa ating mga viewers, sa lahat ng mga bisita rin, kapag tayo naghahanap ng church na kung saan ang ebanghelyo ng Diyos ay ipinapangaral. Amen. Bakit po mga minamahal? Dahil po mga minamahal, unless the gospel of Christ, mga minamahal, is preached, mga minamahal, in its simplicity and purity, a church cannot be pleasing to God. Amen. Hindi makapagpapalugod sa Diyos ang church kung ang ipinapangaral ay hindi salita ng Diyos. Amen. Ulitin ko po mga minamahal, unless a gospel preached, mga minamahal, in its purity and its simplicity, mga minamahal, a church cannot be pleasing to God. Hindi makapagpalulugod sa Diyos ang church. Tayo po ang church, amen. Presented as a people of God, amen. So tayo po mga minamahal ang church, kapag ang church, mga minamahal, hindi pinapangaral ang ebanghelyo, hindi ito makapagpalugod sa Diyos. Subalit dito po mga kapatid, nakita natin sa ating pananambahan, tayo po'y nandito sa pananambahan, nag-worship sa mahal na Panginoon, bumababa ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Ultimo nga mga toddlers, mga minamahal, yung maliliit na bata, nakakadama sila ng kagalakan sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Nadadama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. So ulitin ko po mga kapatid, kung hindi ipangaral ang salita ng Diyos, with its simplicity and purity, a church cannot be pleasing to God. Hindi makapalugod sa Diyos. Another thing, sabi po ng Biblia, mga minamahal, where the apostles' doctrine is observed. Kindly open your Bible from the book of Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42. From the book of Acts, chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Amen. Gawa, kawanan ng dos, ang talatay 42. At siya manatiling matibay sa turo ng mga apostol at pagsama-sama, pagputol-putol ng tinapay at sa mga manalangin. Amen. Amen. So, this is what characterized, mga minamahal, the churches of the New Testament. Amen. And they continue steadfastly to the apostles' doctrine and breaking bread and prayer. Ever amen. Sila'y nagsipanatiling matibay sa mga turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So ito po mga minamahal, ang kailangan sa church, kagaya ng mga apostoles, they continue in the apostles' doctrine. Ever amen. Ever say, praise the Lord. Bakit kailangan sila manatili sa mga turo ng mga apostoles? Sapagkat ang mga apostoles, sila ang binigyan ng authority ng Diyos. Ever amen? Sila ang kasama ng mahal na Panginoon sa kapanahunan ng mabait na Diyos at sila ang inatasan na mangaral sa Ebanghelyo at binigyan ng kaalaman at karunungan sa salita ng Diyos at ginamit ng Diyos upang isulat ang banal na kasulatan. Itong Biblia, ito yung tinatawag na Apostles' Teachings. Ever amen. Ito yung mga sulat ng mga apostoles na kinasihan sila ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ever amen. Amen. So a church seeking to please God, Christ, mga minamahal, will let the apostles' doctrine guide its worship. Amen. Because, mga minamahal, sabi nga ng Biblia, when the tradition of man taught the same level to the teaching of the gospel, it leads to vain worship. And it's actually rejected the word of God. Useless ang pagsamba kapag hindi natin itinuro ang mga turo ng mga apostoles. Kapag ang doktrina ng tao ang ating itinuro sa mga tao, sabi ng Biblia ni Apostol sa banal na kasulatan, it leads to vain worship. Ito po ay papunta sa kapahamakan and it's actually rejected the Word of God. You transgress the commandments of God by your tradition, sabi ng Panginoon. Sinusuway ninyo ang kautusan ng Diyos sa magitan ng inyong tradisyon. Subalit dito po mga kapatid, tayo po'y napalaya sa turo ng reliyon, ng tradisyon na namulat tayo sa teaching ng mga doktrina, ng mga pari, ng mga tao. Ever say amen. So ang ating natutuhan ngayon ng salita ng Diyos, ipinangaral, setas by setas, verse by verse, itunuro sa atin ang salita ng Diyos. Pinaniwalaan natin mga minamahal, tayo po ang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. A church seeking to please Christ will let the apostles' doctrine guide its worship. Ito po yung pag-worship natin, ito'y mga minamahal turo ng mga apostoles. Ever say amen. Kaya po tayo po ay hindi na mislead. Tayo po ay nasa tamang pagpupuri, pagsamba, paglulahati sa ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Another thing where righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost is found from the book of Romans chapter 14 verse 17. Kindly basahin po natin. From the book of Romans, chapter 14, verse 17.
For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen. Roma, Kamarang 14, Antala 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain ng pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So maliwanag pong sabi po ng Biblia, what is the kingdom of God? The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy of the Holy Ghost. Ever see, amen? Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain, kung hindi, ang kaharian ng Diyos ay sa katwiran, righteousness, kagalakan, joy, amen, of the Holy Ghost sa banal na Espiritu Santo. So tayo po mga minamahal ay totoong nasa buong katotohanan na righteousness, ang katwiran ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Ang kapayapaan, ang kagalakan sa banal na Espiritu Santo. Amen. Maligaya ang bawat isa atin habang tayo nag-worship sa mahal na Panginoon. Bakit? Daman-daman natin ang banal na presensya ng ating mabait na Diyos. Ever say amen? Righteousness, joy, peace, holiness, nandito sa ating kalagitnaan, mga minamahal, dahil sabi po ng banal na kasulatan, ang church, sabi po ng Biblia, ang iglesia, mga minamahal, ang ipaliwanag sa inyo, church, mga minamahal, is a spiritual ministry. Ever say amen? Ang church po, mga minamahal, tinatawag na it is spiritual fellowship. Nandito ang fellowship sa banal na Espiritu Santo. Nung tayo nasa reliyon, mga minamahal, habang tayo nagsasamba sa reliyon nung unang panahon, wala tayong naramdaman na presensya ng Diyos. Ever see, amen? Papasok tayo sa simbahan, mga minamahal. Lalabas din tayo sa simbahan. Wala tayong naramdaman na banal na presensya ng mahal na Panginoon. Subalit, nandito po, mga minamahal, habang tayo nag-worship, nandito ang kagalakan sa banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang church, spiritual fellowship. Nandito yung banal na Espiritu Santo. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Naghihimala ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Napakaganda na naglilingkod tayo sa mabait na Diyos. Ever see, amen? Kaya nga po mga minamahal, kapag nandito ang banal na Espiritu Santo, kasasabikan mo kahit malayo yung bahay nyo, kahit maglalakad ka pa ng ilang kilometro, baliwala sa iyo para lang makadalo sa gawain. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng iba, bakit ka pa pupunta doon? Napakalayo ng church nyo. Meron namang simbahan dito, malapit, malakad lang. Nandiyan nga yung simbahan na pwedeng nating lakaran, pero wala naman doon ang kapangyarihan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit malayo itong ating lugar, mga minamahal, sa inyong mga tahanan, subalit tayo po'y galak na galak sa pagpupuri natin sa mahal na Panginoon. Umaabot tayo ng ilang oras sa pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Amen. Pagkatapos uwi pa kayo, napakalayo ng inyong bahay. Yung iba naglalakad doon sa Bohol, nagkaroon ng church anniversary. Nakasakay ako ng habal-habal ba, yung motor na single. So, biyahe kami, mga minamahal, 34 kilometers pala. Siyempre, hindi ako sanay magmotor. Nanakit yung balakang ko, mga minamahal, ang sakit. Rough road pa. Pagdating ko ron, sige, mensahe. Pagkatapos ng gawain, nakita ko na naman yung mga kapatiran, naglalakad. Nagtanong ako sa kanila, mga minamahal. Ang sabi na nagpatotoo, dati po naglalakad kami ng 34 kilometers para lang makadalo sa gawain. Almost 3 hours silang naglalakad para makarating doon sa gawain. Nagulat ako, mga minamahal. 34 kilometers, bit-bit yung bata, may dalang ice water. Yun ang kanilang iniinom para dumalo sa gawain. Dumadalo, maglalakad ng 3 oras, mahigit, paakyat. Pagkatapos ng gawain, maglalakad na naman ng napakalayo. Pero galak na galak ang kanilang kapuso, ang kanilang kagalakan. Makikita mo sa kanilang mga mukha. Ever see, amen? Amen. Nagtiis na naglakad ng ganong habang panahon. Almost ilang taon silang naglalakad.
Pero ngayon, ang sukli ng Diyos, sabi nga ng Biblia, be not weary in well-doing, for in due season you shall reap if you faint not. Ngayon, binigyan na ng mga sakyan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Kaya kapag tayo po'y nagsamba, sa church na dapat nating hanapin, nandoon yung presensya ng Diyos. Amen. Nandoon yung mga kapatiran natin, mga minamahal sa Bohol, yung gawain, mga minamahal, sa isla sila. So pagkatapos, mga minamahal, atin ng overnight. Pag malaki yung dagat, mga minamahal, malakas yung alon, ang gagawin ng mga tatay, paunain yung mga anak. Sila bigyan na ng container, doon sila sa dagat, palutang-lutang sa tubig. Mauna yung mga anak para ma-safe. Pagkatapos babalikan sila ng pamboat, sila naman ang isasakay. Basang-basa sa gawain, overnight prayer. Magdamag ang ating overnight prayer, subalit mga minamahal, galak na galak ang kanilang mga puso. Dito natin makikita ang totoong pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, yung mga kapatiran natin dyan, nagtitiis sila dahil sa pagdala, dahil nandito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Doon sa kanilang lugar, merong simbahan, katabing lang simbahan. Mga minamahal. Pero iba ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. So ngayon, pinagpapala, narinig natin yung patutuo kanina, mga minamahal. Ang plano ng Diyos para sa atin tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Magtiis lang tayo. Noong araw, wala sila. Tubig lang. Isang galon na tubig, yun na ang kanilang baon papuntang sambahan. Dahil wala silang pera, maglalakad lang sila kasama mga bata patungo sa gawain. Pero hindi nila naalintana ang kahirapan, ang kanilang nakikita, ang dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Na sila'y pinagaling sa kanilang mga karamdaman, binago ang kanilang mga buhay. Para say, praise the Lord. Narinig natin yung patutuo, grade 4. Amen? Grade 4, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, siya na ang foreman, supervisor doon sa dako ng New Zealand. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, sa Diyos, walang imposible. Amen. Kaya kapag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, huwag nating tingnan yung kahirapan natin sa kalagayan natin ngayon. Sabi ng Biblia, sa takdang panahon tayo pagpapalain ng Diyos. Ever say amen. Huwag tayong mangimagot sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo magsisiani kung hindi tayo mangimagot. Ever say amen. Ikaw din ang aani, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nandun ako sa Canada, sa dako ng Vancouver. Kausap ko kanina yung isa nating mga kapatiran, na anak ng kapatiran dito, si Brother Rugin, no? Nagulat, tumawag sila, natutuwa sila. Meron akong kapatid kasi sa Vancouver. Alam niyo po, mga minamahal, kami ang nag-open sa Vancouver. Yung gawain natin sa dako ng British Columbia, Vancouver. Alam niyo po, mga minamahal, nakita ko ang kainitan sa kapatiran. Yung isang sister, dahil pag wala pa yung mga tao, siyempre, doon, trabaho sila. Ang gagawin niya pagdating sa sambahan, wala pang kapatiran. Babae yun, sister. Ilagay niya yung tiktak. Mag-MC na siya kahit walang tao. O mga minamahal, mag-umpisa na po tayo kahit silang mag-isa. Pagkatapos, kakanta na. Joyful na. Sige lang, kanta ng kanta. Mag-isa lang siya, may microphone. Yung tiktak nandoon yung tiktak. Sige, sinusundan niya yung tiktak. Puri na siya ng puri. Hanggat isa-isa dumadalo ang mga kapatiran. Dumarating. Mga minamahal, sabi ko, darating ang araw, pagpapalain kayo ng Diyos. Parang mahirap sa ibang bansa. Mahirap mangonbinsin ng tao sa ibang bansa. Hindi kagaya dito sa Pilipinas. Amen. Kasi ang mga tao doon nakapokus sa trabaho, mga minamahal. Puros trabaho ang buhay doon. Magtrabaho ka, siyempre, bibayad ka ng bills. Bahay, sasakyan, insurance, power and gas. Marami kang binabayaran, kaya trabaho ka ng trabaho. Kaya pag simba, mga minamahal, talagang para sa kanila, second choice na lang yung Panginoon. Amen.
Pero yung mga kapatiran na inuuna ang mahal na Panginoon, pinagpapala sila ng ating mabait na Diyos. Sabi ko, darating araw magkaroon kayo ng preacher dito. Darating araw magkaroon kayo ng instrumentalist dito. Darating araw magligtas ng Diyos ang kaluluwa dito. Ngayon mga minahon, nakikita ko, yung iniwanan ko doon na mga bata na nakabasket pa, yung sit, yung baby seat ba, yung tawag dyan, upuan ng mga bata kasi lahat ng bata doon nakalagay doon sa, meron silang upuan ba. Yung isang brothers doon, tatlo yung anak niya, puros malilit, dala-dala tatlong basket. Mga minamahal, pagdating sa gawain, kasi ilalagay mo naman, umuulan ng yelo Umuulan ng yelo. Talagang makapal ang bagsak ng yelo, pero dadalo sila. Kasama yung tatlong bata. Isa kanya sa sasakyan, tatlo silang yung upuan ng bata. Pagkatapos, ibababa, isa-isa na naman. Nakita ko ang kanyang kasigsiro sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngayon yung mga batang tatlo yun, puros instrumentalist. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Sabi ko, darating araw. Sabi ng Biblia, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Lahat po tayo mga minamahal, huwag manghimagot. Ang Diyos ang nagsabi, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat ikaw ang aani kung hindi ka magpapagod. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito'y salita ng Diyos. Amen. Kaya pag sinabi ng mahal na Panginoon, God is faithful. Tapat ang Diyos. Kung minsan meron tayong trials, ba't kaya wala pa akong blessing? Sabi ni Brother Nilo, bubuhos ang pagpapala. Ba't kaya wala pa akong pagpapala? Mga minamahal, may takdang panahon. Sabi nga ng Biblia, He makes all things beautiful in His time. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Darating din yun. Amen. Darating ngayon, huwag mo kang maghimagod, huwag kang magmadali. Amen. Darating ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay ninyo, mga minamahal. At masasabi mo, totoo pala yung sabi ng banal na kasulatan. Minsan meron tayong trials dahil gusto ng mahal na Panginoon, magpakainit tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Gusto ng mahal na Panginoon na mas unahin natin ang pagkainitan sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, dahil ang sabi po ng Biblia, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya po mga minamahal, pinagpala na tayo sa church na ito. Amen. Another thing, what to look for in a church. Mga minamahal, where signs, wonders, and miracles are manifest. Dahil ang iglesia, nandito talaga ang himala. Amen. Nandito talaga ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Kaya po mga minamahal, and this sign shall follow to them that believe. Amen. Ang mga tanda ay sasama doon sa mga totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, nandito ang miracles, nandito ang himala ng mahal na Panginoon. Yung nagpatotoo kanina, puros cancer the bones. Nakita yung kanyang anak. Ang sabi ng doktor, cancer of the bones. In-x-ray yung gamay ng kanyang anak, lumalaki yung buto. Cancer of the bones, pag masakit yung bata, umiyak lagi yung bata. Sabi ng doktor, putulin yung kamay. Yun ang sabi ng doktor. Subalit, mga minamahal, na sila'y dumalo sa gawain, mga minamahal, yung bata na mayroong cancer of the bone, biglang nakatulog. Kasi pag nag-expand yung bones, mga minamahal, napakasakit nun. Amen. Walang kasing sakit yun. Lumalaki yung buto. Talagang napakasakit nun, hindi makatulog. Pero pagdalo ng overnight, nawala yung sakit. Pagkatapos ng bautismo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Pina-x-ray uli, normal na, wala na siyang cancer sa kanyang bukton. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. So sino makapagbagaling ng cancer sa buto? Walang makapagbagaling yan kung hindi ang Diyos lamang na ating sinasamba. Amen. So gumaling yung cancer niya sa bones, mga minamahal. Yung anak niya merong cancer of the breast, mga minamahal. Pinagaling din ng mahal na Panginoon yung cancer of the breast. Napakabait ng Diyos na ating pinagaling karoon. Walang sama, walang katulad ng Diyos na ating sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusade. Kaya ito mga himala na ito, sabi ng Biblia, and this
Signs and wonders shall follow to them that believe. Amen. Napakaraming himala. Abutin tayo ng hapon. Amen. Sa mga himala na ating pong narinig, mga patotoo ng mga kapatiran kung paano sila pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, kung naghahanap tayo ng church, una, where the gospel of Christ is proclaimed, where the apostles' doctrine is observed, where the joy and peace and righteousness of the Holy Ghost is found, and where signs, wonders, and miracles are manifest. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito po ang mga tandaan ay kayo nasa totoong iglesia. Nandito ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Never see man. Nandito ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, umaaliw sa atin. Tayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. May plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. God's plan is very personal. It is for you. Ikaw mismo, maramdaman mo ang plano ng Diyos. Kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Ever see man? God's plan for you is very personal. Amen. Very tinatawag mga minamahal na mga kapatid na continuous ba? Ibig sabihin tuloy-tuloy, definite, specific ang plano ng Diyos sa atin. Mga minamahal, kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, kikilos ng Diyos sa buhay mo. Ever see, amen. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Nang mako'y baguhan sa iglesia, mga minamahal, meron na kaming yung kamag-anak. Yung kanyang anak, merong yung ulo ba lumalaki? Parang pakwan yung ulo. Sabi ng doktor sa Manila, mamamatay ang bata pagdating ng 7 years. So, ano bang tawag doon? Parang malignant ba yun? Meningitis ba yun? Ano bang tawag doon? Basta lumalaki yung ulo. Basta lumalaki yung ulo. Parang talagang napakalaki ng ulo. Parang nakakita ka ng yung bombilya. Ganun ang hugis ng ulo ng bata, lumalaki. Lumalaki yung ulo. Nabentang ka lang bahay, nabentang ka lang sakahan, nagtent na lang sila, wala na silang pera dahil sa pagpagamot sa kanilang anak. Nang kami masave, sabay-sabay, nasave kami sa Manila, kasama sila. Yung kanyang anak na lumalaki yung ulo, nang sila'y tumanggap ng bautismo, sabi ng doktor, mamamatay ang bata. Within 7 years, ang parang kanyang intinaning ng doktor, ang himala ng Diyos. Yung bata hindi na makalakad kasi malaki yung ulo. Nung sila'y maglingkod sa Diyos, lumakad yung bata. Unti-unti abang sila'y dumadalo, lumiliit yung ulo ng bata, lumiit yung ulo ng bata. 7 years, buhay pa hanggang nakapag-aral. Gaano ka makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade? Amen. Ito mga himala na ito, hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sila mismo, mga minamagsasabi, himala na lang. So ibig sabihin, nandito ang kapangyarihan ng Diyos sa mga himalang ito, mga minamahal. Tayo kinonbinsi ng Diyos na tama ang sabi ng Biblia. Ang iglesia ng Diyos kasama ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ever see, amen? Sino makagawa nun, mga minamahal? Amen. Yung isa namang kasama ko, kamag-anak din namin, 16 years, walang anak. Tumanda na lang. Mga minamahal, 16 years ha? 16 years hindi nanganganak, hindi siya mabubuntis. Nang sila'y maglingkod sa mahal na Panginoon, bilang nagbuntis. Ever see, amen. Sabi ng Biblia, kahit yung sarado ng womb ba? Amen. Yung, ano bang sa Bisaya, yung Tagalog ba minamahal? Sinapupunan ba? Ever see, amen. Kahit sarado ba, sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Ever see, praise the Lord. 16 years, hindi ka mga anak, napaka-imposible na mamabuntis pa yun. 16 na taon, mga minamahal, kasama namin. Pero nang sila'y tumanggap sa mahal na Panginoon, naglingkod sa Diyos,
mga minamahal, biglang nagbuntis ng anak. Pinagpala sila ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal sa Diyos, wala tayong dapat ikabahala. Naglilingkod kayo sa Diyos, magpakainit kayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Darating ang araw, lahat ng inyong prayers, didinggin ng ating mabait na Diyos. Epersimen! Ililigtas ang inyong mga loved ones, pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya, be not weary in well-doing, for in due season you shall reap if you faint not. Pagpapalain kayo ng ating mahal. Malindog kitang tanan, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating awitin natin dakilang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Awitin natin, mga minamahal, yung awiting, praise the Lord. Goodness of God. Ang pagkamaayos sa Diyos. Sa Tagalog, sweetheart, baby. Sa Tagalog po, kaya natin Tagalog. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka man ang Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Mercies never fails me, and all my days I am held in your hand. From the moment I wake up until I lay my head, and I will sing of your goodness, of God. Mahal kita, hanggang ang iyong biyaya. Yes, amen. Hallelujah. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti at pagkailanman. Hanggang ako ay nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang pag-ibig mo, siyang gabay sa kasakitan.
kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ang buhay ko'y ialay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang Hallelujah. We worship you, Lord God. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dearest Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to God. Dalig ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y masama-samang dumalangin sa ating mga pangailangan sa oras na ito, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, God is faithful. He is able to perform what is promised. Kayang gawin ng Diyos ang kanyang mga pangako, mga minamahal. Tayo po'y magkaisang dumalangin. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, unang dalangin namin, beloved Pastor. Muli kami na nagluhod sa oras na ito, nagpapakumbabang loob, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga gawang pagkukulang, mga pagkakamali at pagkakasala, O Diyos. Minsan ang pamamabanal kami nagtitiwala sa iyo na walang bagay na imposible sa iyo. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat kapatiran. May mga problema man sila. May mga taglay man na karamdaman. Yun at mong mapagpalang kamay. Ipuin mo ang mga karamdaman. Pagalingin mo lahat ng karamdaman, O Diyos. Lahat ng mga problema ang inaharap, O Diyos. Ikaw magbigay ng kalutasan, O God. Pagpalain mo po silang lahat, mahal na Panginoon, maging sa kanilang pamilya, ang kanilang mga unsaved loved ones, tawagin mo sila na maglingkod sa iyo. Ipuin mo ang kanilang mga unsaved loved ones, padalhan mo ng mga aral, O Diyos. Gumawa ka po ng paraan para maligtas ang kanilang mahal sa buhay. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga nabuhay, O Diyos. Saan mga naroon ang kanilang mahal sa buhay, naghanap buhay sa ibayong dagat, ang iyong pag-iingat naway sa kanila, O Diyos, araw-araw. Abutin mo ang pangailangan ng bawat isa sa pinansyal na bagay, material, lalo tigit sa spiritual, O God. Palakasin mo ang aming pananampalataya, dagdagan mo ang aming pag-ibig sa iyo, dagdagan mo ang aming katapatan sa paglilingkod, sa pagsunod sa iyong kalooban. Palayain mo kaming lubusan sa mga kahinaan, patuloy mo kaming kahabagan, kasangkapanin, O Diyos. Mabang buhay pagkaloob mo sa bawat isa na rito. Maging, O Diyos, ilayo mo sa namang uri ng karamdaman. Pagpalain mo ang kanilang mga alap buhay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. At ating sawayin ang lahat ng uri ng karamdaman. Sige po, hallelujah.
Dakilang Diyos, aming sinasaway sa oras na ito ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapatiran, mga problema, mga pag-aninlangan, gawa ng kaaway, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, vanity, vainglory, cast out from us. In the mighty name of Jesus, weakness cast out, lukewarmness cast out. In the name of Jesus, hallelujah. Homosexuality, lesbianism, vices cast out. Hallelujah, we command you to cast out in the name of Jesus. Problem resolved in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal. At tayo po'y sumigaw ng malakas na 3 beses ng hallelujah. Praise the Lord para lumayas yung mga karamdaman at ang mga problema, mga minamahal. Sige po. At ito'y pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ever see, amen. Ito'y pinakamataas na pagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Kapag tayo po yung sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, may mga problema man, tayo po ingatan ng mahal na Panginoon. Sa bahay gawin niyo, hallelujah, praise the Lord. Kahit ilang beses sa iyon, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Sige po, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At tayo po itadako sa ating announcement. Bago po tayo magpatuloy sa ating announcement, kukuha muna po tayo ng special offering, praise the Lord, para sa mga kapatiran, tuloy-tuloy po ang inyong pagbibigay, at tuloy-tuloy po yung ating mga church building construction, no? Napakarami nating trabaho ngayon, sabay-sabay din, mga minamahal. So, kayo po ang inaasahan ng mabait na Diyos. Tayo po yung magkapanaysang manalangin, mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa oras na ito. Muli kami nasa dadako ng pagkakaloob ng mga special offering ng mga kapatiran. Ibuhos mo masaganang pagpapala sa bawat isa, O God. Ibalik mo po ng mga 1,000 beses sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po, mga minamahal. Ating pong mga announcements sa ating mga pananambahan. Araw po ng Linggo, 10 to 3 sa hapon. Wednesday, 4 to 8. Friday, 5 to 10. Yan po yung ating mga schedule of services. At purihin po ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng ating mabait na Diyos. So tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo pinadako na po sa ating closing prayer. At ibigay pagkataon sa ating beloved brother Larry Delbo. Praise the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless you, beloved of Lord, sa kaya ng Miranda. Mga manalangin po ito siya ng ating parang paghiwalay. Magpagpala po ng mga mabanal sa pangalan, pinakamamala Panginoon Jesus. Maraming salamat po, mahal po sa hapong ito. Sa natapos yung gawain ng isang lalong hit malapay nun, sa laking pribileyo na ikay masamba namin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat malapay nun. Maging sa paglangis mo malapay sa simula, sa mga PMC, sa witing makalangit, sa Jepolsong, Sulimsong, witing malapay nun, sa mga kapatiran, malapay nun, patotoo kung paano kami nagpahalis malapay nun sa misterong ito. Salamat malapay nun. Maging sa ulitin mga choir, malapay nun, sa pagpaliwanag, sa putandog, sa mga kapatiran, walang sawa, malapay nun, bigay sa putandog ito, gamit yung mga gawain, malapay nun. Salamat malapay nun, maging malapay nun, pinasalamatan din malapay nun, matamis, presensya, na patuloy binuhos, maglalitan ng patunay kayo sa amin malasapang ito. Salamat man yung lalong higit malapay nun, yung banal na silita, ninanala po sa imong mahal mga aral sa hapong ito, nagsibing pagkain sa mga kulat bibigay sa aming kalakasan namin sa paglingkod sa iyo. Purihin ka malapay nun sa hapong ito malapay nun. Kami po'y dumadalangin po sa dalangin mong ginagalang mga pastor, Willis Radaliman malapay nun. Panghawakan mo kami hanggang siyang balik malapay nun. Naway madatnan mo kami gumagawa siyang banal ko maging karapat-dapat kami siyang pagbabalik malapay nun, maging sa temporay paghiwalay, iwalay ang bawat sumidakilang presensya at pag-ibig sumasa amin. Samahan mo kami malapay nun, ingatan mo kami maging sa kapatiran sa pagtawid sa kasaan ng malapay nun, sa pagsakay malapay nun, maging sa kapatiran na magpaneho sa isakyan ng ingatan mo malapay nun, ang bawat siya makarating sa kanyang tahanang malulati at sa sunod gawain malapay sa araw ng Merkulis, ibalik mo ang bawat sa amin upang aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang isamot na lang sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. God bless po. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love